pagbati sa iyo ng mga tao, ng mga sundalo, Kyrie, no? Kyrie, Cesar, ganoon ang pagbati nila. Kaya, ito'y pagbati na punong-puno ng damdamin. Kaya magtataka talaga si Maria, bakit ako tinatawag dito ng ganito? Hindi nga sinabi pangalan niya sa simula eh. No? Yung Aba, Ginoong Maria, tayo na nagdagdag doon eh, sa Tagalog. Pero, dahil si Maria ay isang napakamapagpakumbabang tao, at bukod doon, ang bumati sa kanya, hindi naman basta simpleng tao, kundi anghel ng Panginoon, maiintindihan mo bakit siya nagulubihanan. Bukod doon, sa pagbating ito, sinabi din itong anghel sa kanya na siya ay kalugod-lugod sa Diyos. Sa dasal natin na Aba, Ginoong Maria, kung tutuusin, mas malapit ito, yung translation. Sabi natin sa dasal, napupuno ka ng grasya. Kasi sa Griego, sa original ulit, na salin, ang binanggit ng anghel na salita, isang salita lang, pero yun ang ibig sabihin, napupuno ka ng grasya. Yung salitang kekaritomene. Yung kekaritomene, kapag ka inanalisa sa kanyang tense, ang ibig sabihin nito, hindi ka napupuno ng grasya ngayon lang. Hindi ka napupuno ng grasya ngayon na magkausap tayo. Ibig sabihin, ito ay nasa perfect passive participle. Ibig sabihin, napupuno ka ng grasya magmula nung ikaw ay umiral sa sinapupunan, napupuno ka ng grasya ngayon na magkausap tayo at napupuno ka ng grasya sa mga darating na mga araw at panahon. Kaya si Maria, walang pagkakataon sa buhay niya na hindi siya napupuno ng grasya. Punong-puno ng grasya ang ating mahal na Birhen Maria. Kaya nga doon sa sinapupunan pa lang, ito yung pinag-iwang natin noong December 8. Na sa biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa Kanya, hindi siya nabahiran ng original na kasalanan na meron tayong lahat. Pinangalagaan siya ng Diyos. At siya ay nananatiling walang kasalanan dahil puno siya ng grasya at biyaya ng Panginoon. Ngayon, Father, kung si Maria ba, mula sa sinapupunan pa lang pala, biniyayaan na ng Panginoon at hinadlangan na ang bahid ng kasalanan. Ibig sabihin na nito si Maria ay wala nang naging choice nung panahon na ito. Wala kang choice, magiging nanay ka ng Mesiyas na ipanadala mo. Hindi po. Kaya nga dito sa kanilang pag-uusap ng anghel, hinintay yung sagot ni Maria. Kailangan sumagot si Maria. Kailangan umuo siya. Pwede mo sabihin ni Maria na, ayaw mo. Mahirap yan. Pwede. Kasi malaya siya eh. Pwede niyang piliin ito. Dahil hindi sasalansangin ng Diyos ang kalayaan ng tao dahil siya nagbigay nito sa atin. Kaya nga, nakakagawa tayo ng gusto natin. Kahit mali, nagagawa natin. Nang hindi tayo napapahamak at sumasabog ng bigla na lang. Kasi ganun eh. Kung gusto ng Diyos, basta automatic, susunod kayo sa akin, automatic, kapag linggo, bigla kayo pupunta sa simbahan kahit ayaw nyo. Pwede gawin ng Panginoon yung meron hindi. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kalayaan upang piliin natin siya at lahat ng mga mabubuti. Kaya anong pala yung sagot ng mga lalaki? Alitin mo ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin lahat ng sinabi. Matupad daw lahat ng mga binanggit at sinabi mo sa akin. Kaya sa kanyang kalayaan, oo, si Maria. Malaya si Maria. Kasi, pag sinabi natin malaya o kalayaan, ang madalas na isip natin, kapag malaya ka, magagawa mo lahat ng gusto mong gawin. Di mo ba? No? Malaya ako, wala asawa ko. Kami nung nasa seminaryo, pagka Sabado ng gabi, lahat ng bahay nasa labas, isa kasi. Nung seminarista kami, pakiramdam namin, pag Sabado, malaya kami. Pwede kami magpuyat. Hindi kami sisipahin. Kapag gagabi na, isip pa kami. Pwede kami manood ng TV ng mas matagal. Kasi may oras lang ang panood ng television. Malaya. Pero kung tutuusin, hindi ito ibig sabihin ng kalayaan. Hindi ibig sabihin ng kalayaan, pwede mong gawin lahat ng gusto mo. Ang kalayaan ay yung magagawa mo yung nararapat mong gawin.
being able to do what you are supposed to do. Halimbawa ako ay isang nanay na may anak na bata. Gusto kong magbingo. Yung anak ko iyak ng iyak. Pwede ko magsabihin, hindi ako malaya. Kasi nararating ko yung kalansing ng bingo rin sa kabila, hindi ako makasali. Dahil itong bata ito iyak ng iyak. Malaya! Hindi ako malaya, sabi niya. Una sa lahat, bilang ina, hindi mo trabaho ang magbingo. Ano bang ginagawa ng isang ina? At anong dapat na ginagawa ng isang ina? Nag-aalaga ng bata. Inaaruga yung kanyang anak. Ngayon, kung yung anak mo ikinuha sa'yo, kinita, nawala sa iyo, yun ang hindi mo pagiging malaya. Kasi hindi mo magawa yung pagiging ina mo eh. Nakukuha niyo ba yung sinasabi ko, ano? Isa pang halimbawa, mag-aaral, bata, estudyante. O yung estudyante na ito, halimbawa, sinabihan siya ng nanay niya, hindi ka pwede maglaro. Umuwi ka rito, mag-aaral ka. Tapos sasabihin ng bata, hindi ako malaya. Wala akong kalayaan. Dahil una-una sa lahat, bilang mag-aaral, ang dapat mong ginagawa, mag-aaral. Nakakapag-aaral ka ba? Oo. Malaya ka. Ngayon, kung kinuha ng nanay mo yung mga lapis mo, pinagtatapon lahat ng libro mo, ayun ang hindi ka malaya. Kung ako ay isang elected public official, ako ay in-elect ninyo, binoto ninyo ako ng eleksyon, nanalo ako. Ngayon, doon sa opisina ko, doon sa aking hawak na departamento, ako ay hindi makakuha ng mga kickback. Hindi ako makakuha sa pondo. Pwede ko bang sabihin, hindi ako malaya. Yun ang gusto kong gawin eh. Hindi ako malaya. Kasi hindi ako makakuha ng pera. Ng kamalang bayan. Lumo mo. Ano ba ang trabaho mo? Ang trabaho mo ay maglingkod sa tao eh. Kaya hindi ibig sabihin ng kalayaan, ulitin ko, pwede mong gawin yung gusto mong gawin. Ang kalayaan ay yung nagagawa mo, yung nararapat mong tuparin at gawin. Ngayon, bago tayo maging mga nanay, bago tayo maging mga mag-aaral, bago tayo maging mga lingkod ng bayan, tayo pong lahat ay mga anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, ano nararapat na ginagawa ng isang anak ng Diyos? Hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano ba kalooban ng Diyos? Lahat ng mabuti, lahat ng totoo, lahat ng maayos at maganda, at lahat ng ito uuwi sa isang bagay. Ano yun? Pag-ibig. Dahil ito, di ba tinanong si Jesus, ano po ba pinakamahalaga mo Diyos? Ibigin mo Diyos at ibigin mo kapwa mo. Pag-ibig. Kaya nagiging malaya ka sa pagmamahal. Nagiging malaya ka sa pag-ibig. Kung ikaw ay nakapagmamahal, kung ka lumalaya bilang anak ng Diyos. Ngayon, sa kabilang banda, bilang anak ng Diyos, kapag hindi ka pala nagmamahal, ay doon ka nasisikil at hindi nagiging malaya. Kapag hindi ka nagmamahal, kapag hindi ka gumagawa ng tama, kapag ikaw ay nananakit ng iba, napapakalat ng hindi totoong kwento tungkol sa iba, naglalamang ka, nananakit ka ng kalooban, physical man o yung pananakit ng puso, hindi ka nagiging malaya. Pansinin ninyo, kapag may kagalit ka, tapos makakasalubong mo, yung malamang sa pupunta, di ba, may ibang palandaan. Ano sabi natin sa ganito? Lumiliit ang mundo. Paano alam ko naman ang kasalanan, pero mahal ko naman. Alam ko pong mali, pero mahal ko eh. Una sa lahat, ang totoo at tunay na pag-ibig, dinadala tayo sa kabutihan, dinadala tayo sa kabanalan, dinadala tayo papalapit sa Diyos. Hindi ka dadalhin sa kasalanan. Ngayon, kung yung sinasabi mong pagmamahal mo, dinadala kayo sa pagtatago, dinadala kayo sa panloloko ng iba, dinadala ka sa kahihiyan, baka hindi pag-ibig yan in the first place. Pag-ibig. Ang kabaliktaran ng hindi pagmamahal, kasalanan. Alam niyo po, kasalanan, ang tawag ng mga Hudyo, ang salita nila sa kasalanan ay hata.
Yung hata, ang ibig sabihin ng hata, kung ako ay mayroong pana, meron akong tinatarget, kapag pinitawa ko na yung aking palaso o yung araw, at yung araw ko ay lumingis, sumablay, hindi ko tinamaan, tawag doon hata. Ganon din sa kasalanan para sa kanila. Kapag ikaw ay nagkasala ng nagkamali, hindi mo tinamaan yung dapat mong gawin. Sumablay sa madaling salita. Kaya, ito ngayon ang ipinapaalaala sa atin. Ipinapaalaala sa atin ngayon na sa kalayaan, sa kalayaan, doon lang tunay na kapagmamahal ng isang tao. At sa kanyang tunay na pagmamahal, doon siya mas lalong nagiging malaya. Kaya nga sa mga kasal, di ko ba kung nakapanood na kayo ng mga comedy na Pilipinong pelikula sa yung may kinakasal, pinipilit ikasal yung lalaki sa babae. Tapos katabi ng lalaki yung yan ang lalaking may shotgun. Yun po, kahit makasal, hindi magiging valid. Bakit? Hindi malaya yung lalaki. Kung tinanong siya na tinatanggap ko ba si ganyan, na maging may bahay sa hirap at ginhawa, sa luksang ligaya, hanggang sa kamatayan, nung sumagot siya ng opo, pero hindi siya malaya. Kasi kaya lang siya sumagot ng opo dahil natatakot siya. May pamimili. Kaya ground for annulment yun. Yun, madaling i-annul yun. Kasi hindi malaya yung isang tao sa kanyang pagsimulat ng pagpapalipad. Sa kalaya, sa pag-ibig, tunay tayo nagiging malaya. Kaya itong Pasko nawa na ito yung maging isang Paskong malaya para sa ating lahat. Magiging malaya dahil nagmamahal tayo. Ito yung binanggit ko nung unang-una pa no? Na itong Pasko ay maging tungkol sa pag-ibig at pagmamahalan. Na hindi naman ito hihinto sa araw ng Pasko, maglilipat pa sa susunod na taon at sa darating pang mga taon. Kaya itong Pasko ito ay maging tunay na puno at gusto ng pag-ibig para sa ating lahat. Na hindi lang tungkol sa kung ano yung mga nakikita ng mata, ating tikman ng dila at bibig. Kundi yung Pasko ito ay maging makabuluhan dahil nagmamahal. Kaya yung mga hindi nyo pinansin itong nakalipas na taon, yung mga tiniis, yung mga kamag-anak man o kapitbahay, yung inyong iniispiran, pagka nakakasalubong ninyo sa palete o kung saan, baka panahon na para palayain ninyo yung sarili na yun. Dahil sa pag-ibig, doon tayo nagiging malaya. Amen.